Meron akong kaibigan actually naka-PGWP sila. And actually, ubusan na sila ng oras kasi wala nang ano eh, parang hindi na nila alam kung anong pathway pa yung dapat nilang pasukan. Kasi yung employer na pinapasukan nila, hindi sila nasuportahan, malabo. So, naghahanap sila ngayon ng another job para makapag-apply ng express Ang ito sa akin ito ay parang siniisip ko na hindi ito maaari na pwede sa lahat. Pero andito ka na eh. Baga, kung may pagkakataon na makapag-asawa ka, mag-asawa ka dahil yun lang talagang paraan. Pero yung sinasabi mo na o kahit sino pa, mali. Di para lang sa mga agaya ko dati na mga turista. Aminin ko naman ako na may 10 taon dito na walang papel. Pero hindi ito applicable sa lahat. Kung may pagkakataon lang at malakas ang loob, ay yun talagang paraan nun. Walang iba. Kung iisipin mo yung para sa, hindi sa'yo ha, para sa mahal mo sa buhay, na kailangan mo magsakripisyo kahit mahirap. Pero humanda ka sa kapalit nito dahil talagang huhusgahan ka ng tao. Makakasakit ka. Pero, abay wala kang magagawa. I mean, anong buhay mo mayroon ka, umuwi ka. Okay, mabubuhay. Pero andito ka na, ibig sabihin ay tanggapin mo yung katotohanan na andito ka at kinakailangan mo gawin o kumapit sa patalim. Labuin mo na saka na magkwenta dahil alam naman ng Diyos yung ano yung dapat. Saka may mga dahilan na lahat ng bagay kaya huwag ka lang susuko at lumaban ka dahil buhay iyan. Yun yung kinabukasan. Hindi ka naman papakainin ng mga tao sa Pilipinas. Saka ay maraming mga galit sa akin pero ang buhay ay ano para yung labanan iya ay matira matibay. O isang labanan ay o isang digmaan dapat ikaw ay ah, marunong sa digmaan. Yung magaling na mandirigma ay pwede siya manalo ng maraming digmaan dahil magaling siya eh. Pero yung isang tao na marunong kung kailan siya makikipagdigmaan, hindi siya matatalo. So sa panahon na nasa bansa ka ng Canada, ito ay digmaan ng pag-asa at kinabukasan. Dapat alam mo kung kailan ka makikipagdigma. Kung kay susuko at uuwi sa Pilipinas ay pagkatalo yun. Pero ito hindi pwedeng gawin ng iba kasi yung iba mahina ang loob. Saka kahit gusto mo mag-asawa dito, pag wala naman dumarating, pag wala kang nakikita, di ba? Wala rin. So, ano ba yung armas? Dapat meron kang, di pwede yung gandang lalaki lang dito. Hindi yun pwede rito. Kailangan dito marunong kang may dila ka, sasalita ka, may kamay ka dapat, magkilos ka. Maswerte yung iba na, huwag na mga yun, masama yun. Kasi may mga taong nakarating dito na ano, na hindi masyadong struggle. Mali pa rin yun. Ang ibig kong sabihin lang, pag andito ka na, edi ano, tiisin mo yung paghihirap. Walang problema sa mga sa mga may papel, mga PR, mga
walang problema sa mga international student. May mga ano yan eh, may mga field yan eh. Sinasabi ko yung mga kagaya ko dati na nagpunta rito bilang isang turista. Eh, gumawa ka ng paraan at ito na nga sinasabi ko sa iyo. Kung wala kang binata o dalaga ka, turista ka, eh, wala masyadong problema dun. Eh, paano kung isa kang ama, isa kang tatay, no? Nasa, na turista ka sa Canada. Anong mangyayari? Anong buhay mo? 10 hanggang 11 years akong walang papel. May mga pagkakataon tatrabaho ako ng isang buwan. Hindi ako pinapasahod. Pilipino yung ano ko, agency ko. So, lalabanan mo yung ano mo, yung galit, saka lungkot, saka yung ninakit mo na ano. Nangyari sa akin yan nung ako nasa Alberta sa may, ano, sa may, tawag dito, somewhere in Alberta. Edmonton, hindi ako pinasahod noon. Pero bahagi yan ng pagiging matatag. Kaya yung pag may nakakita ko ng mga alam kong mga turista na nag-stay dito, o pwede ko lang silang yakapin, bigyan ng tulong. Wala akong magawa ay sinasabi ko lang sa kanila ay nandito ka na, laban ka lang. At kung may opportunity, asawa ka. Eh kung may asawa ka sa Pilipinas, anong gagawin mo? Ano yun? Kailangan mo rin ng panalangin, ng dasal sa mga desisyon kasi mahirap yun. Pero inuulit ko sa iyo, walang ano ha, hindi, hindi, darating ng punto ng buhay mo na marunong ka na rin wala kang pake dun sa sasabihin ng tao. Dahil hindi sila ang magbibigay sa iyo ng papel ng kinabukasan mo. May maraming magalit sa akin. Hindi ko ini-encourage na tama yung mali yun. Kaya lang, i-define na natin yung salitang mali. Kailan ba ang mali ay mali, di ba? Yung parang, ah, mali yung ano ha, yung sinasabi ng mga kasabihan na kung saan ka masaya doon ka. Hindi eh. Mali yun. Doon tayo doon sa tama na magbibigay ng kinabukasan. Mali man siya o hindi moral, pero maunawaan na yun ng puso, maunawaan din ng langit. Pero kung usapin ng pagpapahalaga naman ng pag-uusapan, ibang usapin yun. Uuwi ka ng Pilipinas na walang nangyari. Kaya napakahalaga pag nasa Canada ka o sa ibang bansa man at naghahanap ka ng status. Dasal at saka yung pag-iisip. Hindi kasi ako matalino eh, pero marunong ako mag-isip. Alam ko kung kailan ang digmaan. Hindi ako magaling sa digmaan ng buhay, pero alam kung kailan ako makikidigma. Huwag natin sabihin digmaan, parang ano yun eh, violente masyado. Basta, andito ka na, kayo ay andito na, dapat huwag niyong sayangin. Hindi ko sinasabing perpekto at paraiso ang Canada. Hindi. Ang Canada ay isang malaking bilangguan ng kinabukasan. Pero pag nandito ka na, ay sikapan mo manatili. Huwag kang babalik na wala kang status. Then, balikan mo ako after ng 10 taon, kung buhay pa ako na tama ang sinasabi ko, na nag-stay ka dito. At tumanda ka sa
daluyong ng hirap ng pakikibaka rito sa Canada.